Así, esto, picante, polvo. Sí. Con sal. Este ingrediente para nosotros. Hay mucha gente que quiere copiar este ingrediente para nosotros. No puede. Secreto de la cocina. Nagsisimula na po mag-prepare si Tia Cesa ng ibebenta nila ni Elvis. At kumustahin natin ang numero 1 Marites. Marites, ¿cómo está? Muy bien. Alex, ano yung latest? Alex, ano ang latest? Ngayong araw po mga amigo ay meron po tayo ipapasubok na ibenta nila Chamame. Alam niyo po, itong pagkain nito ay hindi talaga nila binibili sa merkado. So kadalasan po kami lang ang mga blanco, mga expat ang bumibili nito. Ngunit subalit datapwat kapag natikman po nila ang ating niluto na ito, ay ewan ko na lang kung hindi pa nila bilhin o hindi pa sila magluto ng ganito. So naipakain ko na po dati sa kanila ito sa mga bata, nasarapan sila. Ngunit iba syempre pagka binebenta. At nandito na po si Elvis mga amigo, dala-dala niya na ang kanyang Freidora. Ang mahirap lang yung pag-prepare ng mga iluluto. Dinadala pa kasi ni Elvis dito sa kanilang dito. Tapos ang mahirap pa syempre imamarinate pa yung chicken, tapos yung ibang ibebenta niya. So ngayong araw po ang naka-schedule po na iluluto niya ay syempre hindi mawawala ang pakpak ng manok at saka hotdog. Pero dadagdagan natin ng ipapatry natin sa mga customer ang calamares. So ayun po mga amigo, may dala ako ditong pusit. Ewan ko lang kung mabibili ito kasi hindi po talaga mahilig kumain ng pusit ang mga Ginyano. So pag sa market po, pag bumibili kami noon, kadalasan mga puti lang o mga blanco. Pagka mga Afrikano, hindi sila mahilig. Siyempre si Chamame, kailangan magwali sa paligid na ito dahil alam niyo po sa gabi, nako, yung mga customer nila Mireille dito nagpupuntahan, ginagawang inuman yung lugar na ito. So nung gabi, binisita ko si Elvis at saka si Chamame. Nako, nakita ko po dito, punong-puno po ito, yan, punong-puno yan ng mga tao, mga nagiinuman. So talagang mabenta ang paninda ni Elvis at ni Tia Cesa. So magtitinola po tayo mga amigo. Baka ito ang maiano ko, maiprito. Masarap to, tinola. Ayan. I-prepare na si Kuya Elvis. Patatanggal ko yung yung mga damit. Siyempre titimplahan po natin ito ng malupit na malupit na seasoning. Ayan, meron dito tayong paprika. Tamihan natin. Tapos merong asin. Ayan. Mamaya tayo magdagdag. Picante polvo. Así, esto, picante polvo. Sí. Con sal. So, itinigil ko po muna mga amigo ang ginagawa ko kasi meron pong nagtatanong ko ano po yung ingredients ng ginagawa namin. Medyo inaalam po yung secret ingredients para po sa niluluto namin. Kaya tinigil ko muna. Antayin ko muna si Tia Cesa. So baka po gayahin mga amigo mahirap na. Kaya nga sabi niyo po wag sasabihin yung ingredients. Kasi uno mas. Ayan. Esto, secreto ingrediente, no puede hablar. So, sabi ko kay Tia Mami, wag sasabihin yung yung ingredients ng ginagawa namin dahil malaking problema pag ginaya po. Pero naririnig ko na po mga amigo na parang may gustong gumaya po sa niluluto namin. Sa sobrang benta po ng manok, ng kwek-kwek, at saka nung fishball. So may umaali-aligid dito mga amigo at malalaman po natin sa isang araw kapag meron ng gumaya, alam na this. Pero ganun talaga sa negosyo mga amigo, kompetensya.
So hindi pwedeng malaman. Naglagay po pala ako ng ano po dito, magic mga amigo. Na hindi nila alam na yun ang magpapasarap. Walang nakakaalam kung hindi si Tia Celsa at si Elvis. Minagic natin ang ating butter. Ang ating pwede ito kahit saan. Kahit nga po sa saging pwede eh. Pwede sa kamote. So sinabi ko lang na ang ingredients ay ito, pikante kako. O di ba? Hindi ko talaga sinabi kung anong klaseng paprika 'yon. Sinaling ko lang dito at sinabi ko na sa kanila kung ano yung mga ingredients. So handang-handa po si Kuya Raul sa posibilidad na magaya ang malupitang ingredients sa pagpe-prepare po ng niluluto ni Elvis. Kailangan lang haluin ng mabuti mga amigo. At magugulat na naman sila. At sa ating ipe-prepare ngayon, nasarapan po nila mga amigo ang corn dog. Kaya uulit. Ayan. Uulit ng pagbebenta. Ese ingrediente para nosotros, hay mucha gente que quiere copiar ese ingrediente para nosotros, pero no puede. Secreto de la cocina. So hindi po pwedeng mangyari mga amigo na makopya ang ingredients na ng niluluto namin. Kasi yung butter po nito kahit saan po pwede. Pwede sa manok, pwede sa saging, pwede sa puset, pwede sa baboy, pwede sa hotdog at kung ano-ano pa. So ito ang mga malupitang itinuro natin kila Elvis at kay Chamami. Ayan po mga amigo, anto na po ang calamares. Kaso yung paglilinis po mga amigo nagkaroon ng problema. O nagkaroon ng malfunction. Malfunction ba? Malfunction ang tawag Hindi, nagkaroon po ng Sabi ko linisan lang kanina. Ang ginawa po mga amigo, hinati po sa gitna, hindi po ganyan. So, hayaan nyo na po, wag nyo na po akong i-bash, pero itinuro ko naman po ng maayos. Ilang beses ko po sinabi na hindi ganyan. Sabi ko linisan lang yung loob. So, hayaan na natin, calamares pa din naman yan mga amigo. Kinukuha na po ni Elvis yung mga ibebenta pa na iba. Grabe. Ito ang mga tubong lugaw na ibinebenta ni Tia Celsa at ni Elvis. Kahit ito malaki kikitain mga amigo. Ang bili ko po dito ay 500 pesos. Pero maraming kikitain ito. Dahil sa harinang melasa. Todo terminado, comida de ayer. Comida de ayer? Terminado? Todo. Grabe. Lahat daw ng tinda ni Elvis kagabi naubos. De día si no hay clientes, las 7 y las 8. Está mucho, ¿no? Sí. Cada persona que sale de trabajo por la noche viene a comer aquí. So lahat ng mga nanggaling doon sa trabaho dito rin pupuntahan. Sabi ko nga sa inyo, ayaw na magluto sa bahay. Gusto na ditong kumain kila Chamam dito. So kaya marami nagsasadya sa rice po, fried rice iluto. Hindi ko maisuggest kay Elvis kasi ang mabenta talaga ay yung mga Filipino food natin at saka yung yung pakpak ng manok at saka yung hita ng manok. Kung yung bata nga kita nyo, tingnan nyo, naka na siya, nag-aantay na. Hi! Hi! Hi, mabuhay! Relax na relax no? At talagang naka-uniform na si Elvis Siyempre masipag yan. Ayan po mga amigo, inuulit po ni Tia Celsa ang paglilinis. At hindi maganda ang linis. Gusto ni Tia Celsa ganyan. Tanggal lahat ng mata at hugasan niyang mabuti yan. Hindi uubra kay Chamami yung linis na basta-basta lang. Kailangan talaga wala siyang makikitang dugo-dugo. Ayan po mga amigo, merong umorder ng merong umorder ng corn dog.
Kaso wala nang ano, walang mabiling stick. So, ganyan na lang. Pwede na yan. O, diba? Kahit na hindi masyadong maganda, okay lang. Kasi, ito. Ayan. Problema namin ngayon mga amigo, wala kaming stick na mabili. So bukas, wala akong pasok, gagawin ko po mga amigo ay maghahanap ako sa may Chinese store. Baka sakaling makakita kami ng stick para sa hotdog, sa ginagawa naming corn dog. So ayan mga amigo, ganito ang mangyayari sa ating calamares. Asi. Tapos ayan. Así, pone para abajo, pone. Así. No, pone esto. Así. Después, no tocar. Con la cuchara, chamame. Así. Ajá. Después poner. Después poner. Ayan. Así. Diba? So yun po mga amigo, abangan nyo po ang part 2 ng pagbebenta ni Tia Celsa at ni Elvis ng calamares. At ayan po, umaaligid na naman po ang gustong manggaya, yun, manggaya ng recipe ni Elvis. Kilala nyo po siya mga amigo. Salamat po sa walang sawa niyo pong panonood mga kababayan ko. Share niyo po ang ating video. Diba? Nakakatuwa na makapagluto sila ng calamares at saka corn dog. Negosyo ng mga Aprikano. So ayun po mga amigo, ito na po ang mixture ng alas prito o pakpak ng manok na ginawa ni Elvis. Diba? Calamares mga amigo. Ayan. Inaaral niya po mga amigo ang pagluluto ng calamares. At maaari po na gayahin. Ayan. Masarap daw sabi niya. Tinatanong niya kung ano yung mga ingredients. Ayaw sabihin ni Tia Celsa. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.